papremyo. Nagbabalik ang unang balita mga igan, bodyguard ng mayor ng Giginto, Bulacan napatay ng mga pulis matapos mag-amok sa loob mismo ng tanggapan ng alkalde. Patay rin ang legal officer ng munisipyo matapos madamay sa pamamaril ng nagwalang bodyguard. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Hindi lubos maisip ni Mayor Isagani Pascual na ang taong pinagkatiwalaan niya magtatanggol sa kanya ang siya para magdudulot ng kapahamakan sa loob mismo ng kanyang opisina. Alas 13:30 ng hapon nang gulantangin sila ng sunod-sunod na putok ng baril mula mismo sa kanyang nag-amok na bodyguard na si Danilo Banya. Pakiramdam ko, gusto kong kausapin siguro, baka porkit nakainom, baka hinarang nung may security, baka nagtampo, nagwala. Ilang pulis agad rumisponde na kapagpalitan ng putok dahilan upang mapatay agad si Banya. 4 na iba pang isinugod sa ospital matapos masugatan, kabilang isang pulis, isang bisita ng munisipyo, isang bodyguard ni Mayor Pascual at isang municipal legal officer na kalaunay binawian din ng buhay sa ospital. May 10 taon na raw na driver bodyguard ni Mayor Pascual si Banya. Pero noon pa may batid na raw ng alkalde ang pagiging mainitin ng ulo nito, lalo na raw kapag nakainom. Bakit niyo siya kinuhang bodyguard knowing na meron po siyang tendency na magiging ganyan, mainitan ng ulo at posibleng problematic? Kasi nga, nakita ko naman sa kanya ang pagbabago. Alam mo naman, ako naman, taong nagbibigay ng tsansa sa mga taong gusto magbago. Hindi ko naman sinasara ang pintuan sa mga taong ganyan. Alam mo, ako ngayon natutuwa, kaya malayo sa isip ko na mangyayari na magwawala siya sa akin. Kung ano, dahil alam ko, kung mayroong taong magtatanggol sa akin, isa siya sa... Hindi pa malinaw sa ngayon ang dahilan ng pag-aamok ni Banya dahil lang mailap din kahit mismo sa kanyang asawa. Sabi lang niya, pupunta sa munisipyo, kukunin lang yung overtime niya. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Dalawang inina ng holdupper arestado sa Pasay City at isang lalaki na umunay miyembro ng Salisigang. Kalaboso rin matapos mamuhaan ng taxi driver na kanya pong biniktima. Narito ang report ni James Velasquez. Muntik na umano makapagnakaw sa ikalawang pagkakataon ang lalaking ito kung hindi siya agad namukha ng bibiktimahin sa ng taxi driver sa Pasay City pasado alas 10 kagabi. Hindi raw magkakamali si Ariel Celiona na ang lalaking nagnakaw sa kanya noong Sabado at kagabi ay walang iba kundi si Joven Rivera. Iba lang raw ang suot nito kagabi at nakasuot na salamin. Hindi raw nagbago ang modus nito. Paikot-ikutin ng driver sa kung saan-saan at panay ang kausap habang bumibiyahe. Sa mga panahong ito raw dumidiskarte ang suspect sa kahan ng driver. Anong natulogan na parang baka may nangyayari? Nalaglag po yung mga barya. Kasi pag hugot yung gano'n, nagkalansingan yung barya, kinabahan na naman ako. Sabi ko, tinigil ko yung taxi, binalagbag ko dun sa kalsada, tapos sabay binuksan ko yung ilaw. Nalaman kong siya nga kumuha kasi nung pag-angat ko, yung pera nasa hawak-hawak niya natakpan ng jacket. Sa mahigit 5,000 pisong natangay umano ng suspect, mahigit 1,600 piso na lang ang nabawi. Ito na lang daw nakita ng biktima na hawak ng suspect bago dalhin sa mga pulis na nagsabing marami ng taxi driver na bibiktima ng salisigang sa lugar. Karaniwang modus na yan ng mga salisi na taxi driver ang binibiktima nila dahil madaling lituhin, kunwari paikot-ikotin yung mga yung driver habang umiikot yung pala sinasalisihan na. Mariin naman itinanggi ng suspect ang bintang sa kanya. Maya-maya lamang dalawang hinihinalang hold-upper ang nahuli ng pulisya habang nagpapatrolya sa EDSA. Kaduda-duda raw kasi paikot-ikot at takbo ng sinasakyan motorsiklo nina Darwin Isip at Eduardo Nicar na dati nang nakulong sa kaso pagnanakaw. Wala rin daw papeles sa motorsiklo. Nang parahin nila ang dalawa, agad daw nilang napansin ang nakatagong patalim ng mga suspect. Iniimbestigahan na ng pulisya kung konektado ang dalawa sa maraming kaso ng robbery hold-up sa lugar. Pagbaba po nila, napansin po ng kasama ko na may buko sa tagiliran. Ayun, tinanong namin kung nasa tagiliran niya. Sa kanya inangat, inabot sa amin yung patalim. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Pagnanakaw sa isang car wash shop sa Quezon City, huli sa CCTV.
Sa lungsod naman ng Pasig, nakunan din ng security camera ang panghahablot ng masasamang loob sa kwintas ng magkasintahang Korean National. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Disimuladong pumasok ang suspect sa wash bay ng Auto Detailing Center sakay ng kanyang kulay berdeng utility vehicle. Pagbaba ng driver's seat, sinabi nitong papahugasan daw niya ang kanyang sasakyan. Nakipag-usap ito sa may-ari at makaraan ng ilang minutong pagpapakarwash, sumalisi ito papasok sa opisina ng may-ari at paglabas, bit-bit na niya ang buffing machine na higit 10,000 piso ramang halaga. Wala pang 6 a.m. napunta siya. Tapos nung lumabas kami, nakapasok na siya kaagad. Nagtatago pa siya riyan eh. Dahil daw sa kuha na ito ng CCTV, nakilala ng biktima ang suspect at natunton ng QCPD kung saan naroon ang tinangay na buffing machine. Pinuntahan ng suspect sa bahay nito pero hindi na ito naabutan doon. Pakisuyo naman na pakisuri na lang doon sa tao. Tapos pagdating nga ng isang kagawad, dala-dala na yung gamit, sinuli na sa amin. Hindi na nagpakita yung tao. Dito naman sa kaba ng Show Boulevard malapit sa kanto ng Escriva Drive sa Pasig, walang kaalam-alam ang magkasintahang Koreano na ito na sila na pala ang iniispatan ng mga masasamang loob. Unang naispatan ng mga suspect na magkaangkas sa motorsiklo. Tinabihan ito ng magkasintahang biktima. Muling pumoste sa kanto at nang makatiempo, nag-U-turn ito sabay hablot sa makapal na kwintas ng mga biktima. Mabilis silang tumakas patungo sa direksyon ng EDSA Mandaluyong habang dinaraanan ng mga City Ordinance Police na walang kaalam-alam. Huwag sila magsuot ng mga kwintas o mahalagang bagay at mga bag nila or cellphone na nakakaakit sa mga magnanakaw. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon sa pulisya, malaking tulong sa investigasyon ng mga CCTV na nagkalat na ngayon. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting. Mag-asawang tulak umano ng shabu sa kote sa bypass operation sa Subic, Zambales. 25 nagagandahang finalists ng Miss World Philippines 2011 ipinakilala na sa publiko. Huwag pa uli, tutok lang sa Unang Balita. Masarap ang gising tuwing umaga sa Unang Hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger.